Hello, what's up guys? Welcome back to Good Boy Production. I'm here, your boy Plan Motif, giving you guys another reaction video. And this time we're gonna talk about Flip Top Sinyo versus Shernan. Shoutout nga pala kay Sinyo, shoutout din kay Shernan, shoutout sa buong Flip Top staff, at shoutout na din kay Enigma. I-like muna natin yan guys bago tayo mag-umpisa. Maraming salamat sa mga nandito pa rin nakaantawi, nakaabang at walang sawa na sumusuport at nanonood sa atin sa video natin. Alam ko, bihira lang ako maglabas dahil sobrang busy ako ngayon guys. Sobrang liit lang din ang schedule ko at wala akong masyadong oras, but ginawan ko pa rin to bago ako gawin lahat ng bagay. So habang nagre-render siya, kasi aabutin to ng ilang oras din eh. Pag na-render siya matagal din. So ngayon guys, habaan niyo lang yung pasensya ninyo guys. So ito nga pala requested ni Marky Robinos at Ervin Pangan. Sabi ni Marky Robinos, Sir Plan, Sinyo versus Shernan, mainit-init pa, kaka-upload lang ngayon. Sabi naman ni Ervin Pangan, Boss Plan, nakalabas na Sinyo versus Shernan, i-reaction video mo na yan. Shoutout din para kay Mami Ses Colantes, nandito pa rin siya nanonood. Kay Batik Awaw, kay Tech Zone, nandito pa rin sila, nanonood pa rin. Kay Brian Pahalia, nandito pa rin sila. Nandito pa rin si Eric Badtrip, nandito pa rin sila. Yung mga talagang mga nanonood sa akin, nandito pa rin, hindi sila nagsasawa. So, ganun guys, maraming salamat. At saka si Chino Passion, nandito rin siya. Ako si Kuya Koy, nandito pa rin. Si KC0707, nanonood pa rin sila. Wala silang sawa nanonood. Ngayon guys, kung bago lang kayo rito sa reaction video natin, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin. Kung di nyo naman ma-share, kahit i-like nyo na lang para ma-recommend sa iba. At ganun pa man, hindi ko na-atake mga paborito ninyong artist sa fax meaning at message lang tayo. At ganun pa man, kung may masabi man akong hindi maganda, kayo nang bahala magpasensya. Bago tayo magsabi, bigay ko lang yung pedigree ko, mga music producer in California, mga audio engineer at the same time, ang master of therapist, ang mananat, master practitioner, mga applied psychologist. Gawin natin guys para makarami tayo at higit sa lahat, tapusin ninyo yung video. Let's get to it! Sinyo versus Shernan. Shoutout sa 3JS, shoutout din pala sa PF Pro. Let's go! Woo! Shoutout din pala sa High Minds kay Omar Baliw. Go! Mga kababayan, nandito ako para lang magpayaman. Kahit hindi ako yumaman, boys, marami akong yabang. Ang ganda ng mga ng video ng ng Flip Top maganda na yung lang introduction. Guys, pagpasensya nyo na ako, hindi ko na makukuha yung ibang mga bara kasi marami hindi ko nakuha to, guys, hindi reaction video siya guys, tandaan nyo palagi, hindi ko siya nire-review. Pag nire-review, ibig sabihin pinanood ko na siya, sinuri ko na bawat linya. Pag reaction video, first time ko na siya mapapanood, may mga sabi akong hindi maganda o hindi ko agad makuha yung isang bagay. Habaan niyo yung pasensya nyo guys. Yeah. Ganun lang yun guys yun. May limit lang din kasi talaga yung kaya na ng utak ko makapag-isip right away sa ganitong bagay. Unless napanood ko na siya ng ilang beses, mahihimay pa natin ng sobra. Tuloy natin. Mini ahon, kumbaga parang pang-ready ng damdamin ng mga manunood ng ahon. Para sa akin, ito yung parang pang-warm up, papuntang ahon. Shit. Parang pang-ahon daw siya. Naalala ko si Sinyo, ang laki ng in-improve ni Sinyo. I'm glad na hindi siya nagbabago. Kasi nasaksihan ko yung unang laban niya, yung sinasapian pa siya ng spirito eh. Pati yung laban na Shernan dati they're nobody, pero dahil sa pinamalas nilang galing, madami yung charismatic na pinakita nila na naka-affect yun kaya maraming sumunod sa kanila. Pero other than that, isipin niyo mabuti na nung nag-start sila, parang wala lang rin sila. Sana lang manatili silang humble. Si Shernan, humble naman yun tsaka si Sinyo eh. Yun ang ang gusto ko sa kanila, maging humble sila, magkaroon sila ng malakas na pangangatawan, hindi sila
magkaroon ng mga sakit, kumain sila ng mabuti. Parang sa ganun, tuloy-tuloy yung paggawa nila ng mga musika. Kasi yun yung kailangan ng mga artist natin sa panahon ngayon. Tuloy natin. Alis lahat yata nasa langang kong Benta Balentong. Swerte ako dahil wild talaga yung Benta Balentong. At ngayon nandito ulit ako. May tinry ako na bagong tactics, ibang format ng written. Sana umubra at sana hindi ako manibago. Yung nakita nyo sa akin kay Six Thread, pinilit ko siyang doblihin. Si Shernan, kilala siya as a komedyante sa may mga team na laban. Si Sinyo kasi, grabe yung ano niya, yung humor niya, tsaka yung... Dream match din to kasi ang lakas magpatawa ni Sinyo, ang lakas din magpatawa ng Shernan eh. Gumagamit si Sinyo ng mga salita na abot ng masa na pwedeng talaga nakakatawa talaga. Pwede mo talagang tawag dito hindi ma-compare sa iba kasi yung humor niya abot kamay ng masa eh. Ngayon si Sher naman pag nagpapatawa siya, meron ding nakakakiliti rin talaga. Pero yung pinagkaiba nilang dalawa yung masyadong tawag dito, masistema yung ginagawa ng Sher. Yung ginagawa naman ni Sinyo naman, yung parang kung ano yung obvious, nakikita nyo na, so mas nakakatawa din siya. Yung kay Shernan, maano siya, intricate siya. So hindi lang siya basta style clash kung paano mag-comedy, pero makikita mo dito kung ano yung masterclass to guys na makikita natin. Makikita mo rito kung sino yung the best para sa inyo. Tuloy natin. Pero guys, parehas the best sa akin to eh. Parehas kung gusto yan si Shernan, pati si Sinyo. Tuloy natin. Karisma niya sa tao at doon, feeling ko, doon ako may tulog. Hindi talaga ako nanood ng battle niya. So, iniwasan ko na maulit yung mga gasgas na anggulo. So, hindi ako gumamit ng mga typical na anggulo. Kumbaga, hindi ko... Ayun, yung mentalidad dito ni Sinyo, pang dito na rin talaga. Kasi bihira lang sila gumamit ito yung mga tungkol sa past battle. Talaga kasi pag ginamit mo yung napapanahon ngayon, ibig sabihin yung mga sulat na gagamitin mo napapanahon din. Kasi wala ang ginamit na nakaraan eh. So laging nag-i-improve, nabibigyan mo ng karapatan yung mga sulat mo na mag-improve at maging napapanahon para sa future din. Kasi pag gumamit ka ng gasgas na anggulo mula sa nakalipas, tinatanggalan mo ng karapatan yung sulat mo na maging makabago. Diba? Kasi gumagamit ka pa ng past eh. Gamitin mo lang yung nasa brand nyo. Tuloy natin. Binabaran yon. Ilang buwan kong inisip na ako si Ragnar Lothbrok. Isa sa pinakamagaling umisip ng taktika pagdating sa gera. Kaya makikita nyo ngayon yan. Ngayon lang ako babate na masaya ako. Walang hugot. As in, skill to skill lang gusto ko maging laban natin. Sana ganun din ang mapakita mo. Sobrang mahal kita pare. Kung iniisip ko na tong battle rap ay isang parte lang ng pag-arte sa stage, ano man yung mangyari, masabi ko, lahat yun, iiwan ko doon pare. Iiwan ko lahat yun. Big props yung sinabi dito ni Shernan ha. Tulad ng sinasabi ko palagi, pag nagpe-perform yung mga artist, meron talaga sasabing masakit. At pwede naman talaga nasabihin yung mga sinasabi nila na pwede masakit. Pero kailangan mo rin kasi mag-disclaimer talaga eh. May mga artist na pag nagsabi ng masakit, sinasabi nila sa dulo, yung mga sinabi ko rito, hindi yung totoo, walang ganyan. Pero may mga sinasabi din kasi sa mga artist na hindi nila binabawi. Na pag once na nasabi mo sa stage yun, ang hirap na ng burahin guys kasi mapapanood yun ng milyon-milyong tao. At pwedeng gamitin laban sa kanila yun, pang-aasar sa kanila. So, lagi nyo protektahan din yung kalaban ninyo, di ba? At the same time, kailangan nyo rin maging edukado pagdating sa ganyan na basta artist kayo, pero nagpe-perform din kayo bilang isang, parang aktor. Para na rin yung aktor dyan eh. Kasi marami ng mga flip-top artist, mga rapper na nag-a-aktor na din talaga. Kasi nakakapag-project na kayo ng maayos sa camera. Tama yung binigay ni Shernan dito. Paglabas niyan, hindi ko sinabi yun. Matalino yung pagkakagawa, yung pangunawa na Shernan tungkol sa bagay na napakaganda. Basta battle to, laban to pare, laban to. Hey! Masuportahan ng Flip-Flop sa pagnood nito sa YouTube mismo. Pakiusap, huwag piratahin ng Flip-Flop. Salamat. Huwag nyo i-download, i-burn. Huwag nyo i-download sa YouTube. Kasi pag may account kayo, dina-download ninyo eh. Pero may mga tao kasi nagsasabi na wala daw silang data, so dina-download nila para mapanood nila ng mabilis. Pag na-download mo na kasi yung video sa YouTube, pwede mo sila mapanood ng mabilis. Kaya lang, ang problema doon, hindi nakaka-count yung views.
Kailangan kasi makontion para kumita yung flip top. And at the same time, sumahod sila Kuya Kev, sila Sir Enigma natin. At iba yung artist, tumas din yung TF nila. Ganun pa man guys, maraming salamat. Let's get to it! Flip top, Vuelta Paletong 11 nandito pa rin. Metro 10 Pasig, huling laban na ng gabi. Isang Yung camera nila, sorry, stop ako ng stop guys baka mainis kayo. Yung camera nila Enigma rito, naka fish islands nakikita yung buong ano. Malaking shoutouts sa lahat ng mga kasama natin dito mula ng 2010 pa, sa mga nakarang events, sa mga susunod pa. Flip top, magingay para sa sarili nyo at para sa huling laban natin. Huling laban? Shoutouts Primo Gaming, shoutouts Extreme Cash, shoutouts Black Manila, silipin nyo na Real Jokes Clothing, syempre, Crown, High Minds, lahat mga bagong... Basta si Shernan, walang nare-represent na damit. Kailangan gumawa. Shernan, gumawa ka ng damit mo para masuporta ka, para makita rin kung gaano karami yung mga nagsusuporta sa'yo. Kailangan mong magawa ng sarili mong clothing line. Kasi, importante yan, extra money din, di ba? Para pag nakita natin, pag may nanonood, hati talaga. May mga tao na naka-Real Jokes Clothing versus Shernan, the magician, or something like that. O Shernan, Setsui, multiple personalities, mga ganon, di ba? Ganyan lang naman. Labas na mga represent collab. Siyempre, Flip Top official merch, Flip Top beer, tikman nyo yan, subukan nyo yan, at lalo kapag magkaroon na tayo ng lata o kaya ng bote. Sa kanan ko, Pampanga represent! Naalala ko, meron din akong ginawa na beer kaya lang hindi ko lang masyadong kasi pwede ka naman talagang gumawa ng sarili mong style ng beer. Basta filtration lang naman yun, guys. Dito sa amin, mabibili mo lahat ng mga sangkap Kaso matrabaho talaga yan. Para sa inyo, most viewed Battle MC sa buong mundo. Mag-iay tayo lahat para isinyo. Shoutout sa Real Jokes Clothing at sa lahat ng mga tropa natin dyan na naglalaro ng Run Online ang dahilan kung bakit natalo sila inside. Yeah. At sa kaliwa naman, Muntinlupa represent para sa inyo. Number 2, most viewed Battle MC sa mundo. Mag-iay tayo lahat para kay Shernan. Anak na Muntinlupa's Most Wanted, Polorak, Batilig. Para sa inyo to. Tangan na, nakaporma si Shernan, pumogi si Shernan dito, naka-jacket siya, gano'n, mukha siya talagang matigas, putang, hindi siya nag-costume. Tangan na, patayan talaga to. Tunay natin, naka-Raiders pa siya, hindi naman ako Raiders fan Ay, nako, di ako Raiders fan, Shernan, ba't suot yan? Cowboys tayo, Cowboys! Shoutouts Moto, shoutouts Polorak, Batilig. Shoutouts Ulap, Unhinged, Doc Panda, shoutouts Boss Toyo, shoutouts Omar Baliw, lahat ng mga tropa natin dito. Nanalo ng coin toss, si Shernan, pinili niya ba una sinyo? Pinili ko talaga! Doon mo na nga lang ako mauunahan. Tangay na yan! Bisa pala, laban na agad. Shoutouts Omar Baliw, lahat ng mga tropa natin dito. Nanalo ng coin toss, si Shernan, pinili niya ba una sinyo? Pinili ko talaga! Doon mo na nga lang ako mauunahan, tinanggihan mo pa! Kasi sino bang tangang gustong maging pangalawa? Baka nakakalimot ka! Nandito ka sa mundong walang may pake, pag di ikaw ang pinakaking ina ka! Numbers don't lie. So what you gonna do? Anong second most viewed? Who the fuck are you? I-remind lang kita kung wala kang clue na ang rule number 1, never be number 2. And that is true. Putang ina, bars. Putang ina, rule number 1. Nag-define na kagad siya ng statement. Rule number 1, huwag kang magiging number 2. Ibig sabihin, hindi mo niliyabang nilalaban yung kasikatan mo. Na parang tinanggap mo na lang na number 2 ka. Kasi sa mundo ng hip-hop, walang number 2. Ayaw ng mga artist ng number 2. Ayaw nila yan. Dito sa Amerika, ayaw namin yan. Ayaw ni Lil Wayne maging number 2. Ayaw ni Eminem maging number 3. Ayaw. Lahat ng artist dito, number 1 sila. Siyempre, kahit si Snoop Dogg, sabi niya number 1 siya. Walang artist kasi
ano yung hip hop para sa kanila dito, para sa amin hindi sa Pilipinas para sa amin competition yun dito. So yung parang pagalingan ng rhyming, pagalingan ng beats, pataasan. Syempre hindi naman pagkakaila, may mga artist talaga na hindi sumasalamin doon Nakasalamin sila sa idea ng maraming sales. Ibig sabihin, mas patok para sa kanila, mas marami silang natututunan at nandoon nakaakibat na lahat ng mga kaalaman doon sa idea na yun. Ang laking intro kagad para kay Sinyo. Statistics na kagad. I-remind lang kita kung wala kang clue na ang rule number 1, never be number 2. And that is true. Walang ibang makakagawa ng mga nagawa ko. Champion mo, mukha mo. Corona kung suot ay para lang sa aking ulo. Walang magbabago. Taon mang di bumatel, mananatili to sa trono. Kasi di lang basta top 1, kundi top 1. Kaya di nyo mauga-uga sa pwesto. Eto, champion. Feel na feel mo rin. Ulol, ito'y parte ng aking plano. Kung di mo napansin, malasyeye yung senaryo na ating gagawin pagkat pinag-champ ko muna bago ko tuluyang paslangin. Patay ka, men. Mas masakit ang gante kung di mo nalalaman. Kaya pinlano namin to ng dahan-dahan. Tipsy dun sa site, sinyo naman kay Shernan. Parang Chito Francis Glock isa-isa kayong magbabagsakan. Oh, shit, bars! Aminat! Putang yan. Tipsy dun sa site. Sinyo dito kay Shernan. Creative ng nun nung punchline na yun parang gumawa siya ng storya para ma-define yung punchline ng bagsakan ng Chito Miranda tsaka Glock 9 parokya na Edgar. Ito naman, bunga ng aming kapabayaan, sibak kami nung DPD. Di ko kinakailayan. Pero ano itong nababalitaan? LQ daw kayo nung Christian? Rumupok na yung pagkakaibigan, yung ugat at punot dulo ng hidwaan, wag na natin pag-usapan. Dating solidong 2x2, ngayon biglang nagtatablahan. Kaya tanong ng karamihan, magtatagal ba to? Sure na dead ball na ko. Ngayong wala ang iyong kaduwo, kanino ka patatakbo? Baka nalilimutan mo na hindi to Batang Quiapo, kaya walang magtatanggol sa'yo. Putang daming angle kaagad ni Sinyo. Ay, 2x2, Batang Quiapo. Na-market niya pa yung real joke clothing niya. Daming angles na Sinyo. Punong-puno siya ng Pero syempre, umpisa pa lang. Tingnan pa natin. Kung nandito lang si Sight, may pag-asa sana to. Kaso natsyempohan ka mag-isa, so ikaw ang solong sasalo. Nang bawat bara kong ibabato. O ito, SS ni Hayabusa at Juggernaut. Mas dama kasi sinolo mo. Speaking of solo, alam nyo bang wala na sa 3GS tong si Taba? Wala nang nakakabigla. Paano pabaya? Pag sinilip nyo yung sitwasyon ng grupo, sobrang grabe na't malala. Huwag mong ikakaila. Si Jonas mismo nakakita yung problema, kabi-kabila. Shout kay Lepram at saka Jonas. Kaya si Poison nagmala ni Hinja. Gustong itumba yung master nila. Talagang madadama yung pain na dinadala. Makikita sa mata, ingat ka. Nagato versus Jiraya. Kasi yung papatay sa'yo, yung minsan mong naging pamilya. Pero teka, ikaw ba si Naruto yun Shernan Gaite? Gaite? Gainate pa? Aba teka, di ka sure pa? Pues eto rekta, ang kapal ng mukha mo para yung sarili mo sa akin ikumpara. Lumugar ka, kesyo may pera at successful din daw siya. Tangina, ang tanong lumibel ba? May career ka nga, meron kang successful ka nga sa battle rap,
may pera ka nga, pero hindi ka pa rin maikumpara. Kasi yung charisma po, tangina na, by si Shernan doon po, tangina, real talk. Content na yan, tangina yan. May pera ka nga. Tangina, ang lalim nun, guys. Ay, puta, may pera ka nga, kilala ka nga, pero hindi ka lumibel. Ang bigat nun, guys. Putang ina, napaisip ako dun. Kasi, ang laking bagay nun para sa isang artist na, even though sikat ka, may pera ka at may narating ka, pero hindi ka pa rin maikumpara kasi parang ang layo pa rin ng distansya mo kay Sinyo. Siguro, nandun talaga sa charisma eh. Kasi bibigyan ko kayo guys ng idea kung bakit yung ibang mga artist nagmumukhang mediocre. Tapos, mukha silang hindi sikat, even though sikat sila. Meron kasi tinatawag na, push and pull method, pero ginagamit din yun sa relationship, ginagamit din yun sa ibang mga bagay. Yung parang, yung pinupush mo yung sarili mo sa maraming tao, yun para sumikat ka, pero at the same time, kailangan mo rin tanggalin yung sarili mo. Meron din tinatawag na absent method, yung parang magdi-disappear ka na lang. So, ang ginagawa mo, even though sikat ka, huwag kang magpaparamdam sa maraming tao. Kasi karamihan ng diamante at ginto nakalubog sa ilalim ng lupa. The more na marami kang lagi kang nakikita, lagi kang na aabot ng mga tao, lagi kang nakikipag-collab kung kani-kanino, lagi kang present sa YouTube, nawawala yung shine mo eh. Nawawala yung tikas mo, yung galing mo, it's really hard to explain. Pero nawawala yung value mo. Bakit yung esensya dito ang dali mo lang kasing makuha. Very approachable ka. Which is magandang bagay, pero sa just an example guys ha, huwag nyo lang akong i-quote dito. Example si Kuya Drew. Best example. Hindi mo makukulab. Hindi mo basta-basta makikita sa mga ganyang klase ng mga event. Hindi mo makikita kung saan sa mga party o mga bagay-bagay. Ang hirap makuha, tapos nakikita mo dun yung value, parang hindi siya ganoon kadaling makuha. Diba? Pero yung mga ibang mga artist, gano'n lang kadaling makuha, makulab, gawin mo to. Ang dali, parang nawawalan sila ng value. Si Sinyo kasi hindi siya nagpaparamdam eh. Hindi mo siya maramdaman. Pag nagbabata lang siya, doon lang talaga siya nakikita talaga. Busy lang siya sa career niya, sa pagbibenta niya, busy lang siya sa pamilya niya, busy lang sa buhay niya. Pero dahil sa ginagawa niya, nagiging private siya, ang hirap niyang mahanap. At yung dahil doon, namimiss ng tao yung presensya ni Sinyo. At dahil doon din, lumalaki lalo yung value niya. Unlike si Shernan na palaging nandiyan din. Balita ko, nagre-react na din daw siya. Which is, nagre-react naman daw talaga siya dati pa. Tapos, mayroon pa siya mga vlog. Dahil palaging gumagawa siya ng content, abot kamay siya, reach out, hindi na siya namimiss ng mga tao, nawawala yung value niya. Even though, sa ibang tao, gusto siya dahil marami siyang fanbase, marami siyang kinikater, pero iba pa rin talaga pag, ang hirap kasi nun eh, yung the more na hindi ka masyadong nakikita, the more na namimiss ka ng mga tao, mas lumalakas yung chance ng mga tao na pag dumating ka na, parang ang sarap ng tingnan, kasi ang sarap ng puntaan, dahil, lalabas to si Sinyo, ang laking bagay nun guys. Kasi bihirang mangyari yun eh. Parang ang nangyayari kay Sinyo, parang Manny Pacquiao siya, na parang pag may laban siya, nawawala yung krimen. Yung kay Shernan, pag palagi nandyan, nakikita mo sa TV, parang walang essence din eh. Lang siya, crowd favorite, pero walang distinct na value na nakaakibat sa pangalan na yun. Which is napakahusay na pagkakagawa ni Sinyo sa angle na yun, na parang kahit may pera ka, kahit sikat ka, hindi ka pa rin makalabel sa akin. Kasi nga, mediocre ka. Parang yung ganun sinasabi ni Sinyo. Parang, parang abot kamay ka lang na kahit sino. Hindi mo pa rin nakita yung value at level mo na para sa'yo. Paano mo papahalagahan yung sarili mo na, di ba? Katulad ko, for example, may mga artist na ako nakakolab na sa description, guys, nandoon yung personal na channel ko. Check nyo lang. Marami akong mga nakakolab na artist mula sa mga baguhan na nakikita ko na nare-respeto ko na magagaling at may galing talaga sa pag-rap o pagkanta. Other than that, ngayon nakakolab ko na yung ibang mga artist na sa tingin ko mabibigat. Hindi na ako basta-basta nakipag-collab din sa mga
mga baguhan na alam ko kailangan bigyan ng chance, pero at the same time gusto ko rin ipakita na hindi yun yung target ko, yung pumunta pa sa pinakamalalim at ibaon yung sarili ko sa pinakamalalim, bagkus ipakita yung kakayanan ko sa mga taong mas angat pa sa akin, na parang sabihin, tingnan mo yung mga nakakolab ko ngayon, mahuhusay, magagaling, may mga tira talaga, kaya ko yung ipagsabayan sa inyo. So ang hinahanap na natin ngayon yung mga artist din talagang may tira, kasi gusto ko ipakita sa kanila na yung resume ko, yung portfolio ko, iba na yung mga nakakolab ko na si Showball din ng Republica, nakakolab ko na si Hambog ng Sagpro, nakakolab ko na si Crazy G ng Pampangas Finest, si Drex Lira ng Gatmike, ang dami pang iba, di ba? Shoutout din pala kay MC Nimbus, napakasipag din yun eh. May mga tao talaga na, kailangan mo hanapin yung limit mo, na parang, I think, at yung level ng underground at yung mga artist na nare-respeto ko sa gantong banda. Pero once na nakaangat ka na dun sa idea na, yun, nakapagsabayan ka na sa may mga pangalan, kailangan mo na rin angatan yung level mo eh. Yung angasan, hindi ka nagmamayabang na pwede, na hindi ka na naipag-collab sa mga nasa underground pa. Bagkos, binibigyan mo na ng lugar yung sarili mo na makipagsabayan pa sa mga mas magagaling sa'yo. Kasi ako, nakikipag-collab na ako sa talagang, gusto ko yung talagang makikita ko na magaling. Kasi gusto kong ihasa, at hindi lang ihasa, kumbaga, ipantay yung sarili kung kaya ko na bang makipagsabayan. Kasi doon mo lang talaga makikita sa collab kung magaling ka na ba talaga eh. Kung kaya mo na ba talagang sumabay. So nakikita ko naman, marami naman ako naririnig na mga words na kaya ko nang sumabay. So kasi matagal na rin ako nagpahinga, almost etong mga taong to nag-rap kada taon. Samantalang ako, ang last na labas ko ng album yata before ako mag-release ng mga kanta, siguro 2006 pa, 2007. So napakatagal na panahon, 2025 na almost, guys. Ngayon lang ako ulit nagbalik ng rap, 'di ba? Sa pag-rap ko, ang tagal kong nagpahinga dahil puro sayaw, puro tawag dito, trabaho na din. Iba din talaga pag naging adult ka. So napakaganda ng ginawa dito ni Sinyo, kasi nagbigay siya ng talino na bihira lang natin makuha sa ibang tao, at bihira lang natin maibulat-lat, no? Parang maipakita kung gaano yun ka-importante. So ang pinaka-importante talaga na kailangan, hindi ko sinasabi na kailangan maging madamot ka sa presensya mo, o wag kang, kasi may mga tao nag-iisip na kailangan mo rin yun. Nag-gets ko yung gusto ko isipin, nag-gets ko yung gusto nyong isipin. Lagi nyo lang tandaan na bago nyo pa isipin, na isip ko na rin yun. Diba? Kasi hindi naman ganun kadaling mag-isip eh. Hindi naman ganun kahirap, diba? So, yung mga naisip nyo, naisip ko na rin, pero yung esensya, kung papaano natin ma-define o maka-classify yung pinaka-importansya ng bagay na sinabi na sa inyo, napakaganda. Yung sinasabi niya dito na kailangan talaga, kahit yumaman ka, may pera ka, kilala ka, hindi ka makapantay sa akin kasi nga nawala na yung value mo. 'Di ba? Kasi abot kamay ka ng lahat ng tao eh. Yung hindi mo kayang maabot, yun yung mataas yung value. Hindi ka basta-basta makakapaghanap ng diamante. Hindi mo basta-basta makikita yung mga CEO. Yung mga CEO, hindi mo nga makita eh. Mga CEO ng mga kumpanya. 'Di ba, yung mga may-ari ng Mega Mall, mas mayaman pa sa mga artista yan eh. Hindi mo makita, pero kilala mo. Pero hindi mo maabot, 'di ba? Yung mga may-ari talaga ng mga kumpanya sa Pilipinas, may-ari ng Hinebra, may-ari ng Mall of Asia, may-ari ng kung ano-anong mga bangko sa Bangko Sentral ng kahit sino man. Mas mayaman pa sila sa mga artista, kilala sila. Pero yung nakakilala sa kanila, hindi katulad ninyo, 'di ba? Yung mga may talagang kaalaman talaga. Kasi yung status nila, wala sa status ng ganyan. Diba? So, hopefully na gets niyo yung gusto kong sabihin. Ganun pa man, may mga bagay pa yun na pwede nating buklatin, sa lansanin, pero binibigay ko lang sa inyo yung impormasyon na sa tingin ko mas mag-gets ninyo ng maayos. So, importante na hindi kayo basta-basta laging naaabot ng mga tao. Hindi kayo basta-basta nakikita. Kailangan nyo rin talaga na magkaroon kayo ng disiplina na, diba? Kailangan nyo ng i-separate yung sarili nyo sa mga tao na hindi naman na ayaw ninyo o iniiwasan ninyo, kundi lang para sa inyo, na humanap na rin kayo ng idea para nyo pa mapapalaki yung sarili ninyo, di ba? Kasi the more na pumupunta pa rin kayo sa baba, wala na kayong essence nun. Kailangan nyo na rin umangat din talaga eh. At yung pag-angat na yun, makukuha ninyo yun pag makipag-collab kayo sa mga tao mas magagaling sa inyo, di ba? O mas may pangalan. Kasi hindi lang basta natutulungan kayong umangat, natutulungan pa yung pagsusulat ninyo kung kaya nyo na ba pagsabayan sa mga taong talagang mas kilala. Yun, tuloy natin guys. Pag ako naubusan ng pasig ka, Shernan Gaite? Gaite?
Gay na, Tepa? Aba, teka. Di ka sure pa? Pues eto, rekta. Ang kapal ng mukha mo para yung sarili mo sa akin ikumpara. Lumugar ka, kesyo may pera at successful din daw siya. Tangina, ang tanong, lumibel ba? Sakit man, men. Pag ako naubusan ng pasensya, pasensya. Pistol here, wag mo kong i-trigger, talagang tutuluyan kita. Lalo na ganito yung range, ang dali mong masinta. Isang pagkakamali mo lang, talagang magiging mind-blowing yung eksena. Pansin nyo ba? Pamilyar yung mga ginamit kong pangalan at linya. Well, salamat sa mga dating kapatid at bayaw mong pumunta kasi ngayong gabi yung 3GS, ikaw naman yung pinatutumba. Gulat ka? Bars, putang. Ano yan? So, may issue pala ang 3GS. Shit. Hindi ko alam. Nagkaroon na kasi hindi pagkakaintindihan at yung mga hindi pagkakaintindihan ngayon nakakasira talaga yun, guys. Eh. Kasi, una sa lahat, ang problema sa tao, hindi nila alam kung sino yung unang-unang magsasorry. Hindi nila alam kung sino yung tao na unang dapat kumausap. Kasi may polarity din yun eh. Pag sinabi kasi, oh, di mo ako kinakausap kasi may problema kayo sa akin. Yung iba naman, ba't kami makapag-usap sa'yo eh? Ikaw may kasalanan. Parang ganun, guys. Yung mentalidad mo, hindi katulad ng mentalidad ng iba. Even though ikaw yung may kasalanan, sa iba, kumbaga ikaw may kasalanan, ibig sabihin sa'yo pa rin, ikaw yung tama. Pero sa iba naman, kasalanan mo, pero sa tingin nila, sila rin yung may kasalanan. So parang, may opposite pa rin talaga eh. May opposition sa lahat ng bagay, guys eh. Pero ang importante talaga dyan, meron talagang otoridad, yung pinakamataas sa inyo. At doon sa pinakamataas sa inyo, pag sama-samahin kayo, doon kayo makausap. Ako kasi guys, wala akong kaaway kasi hindi ako nagtatanim ng sama ng loob, pero hindi ako nakakalimot. Guys, hindi ako nakakalimot. Kumbaga, pag may kailangan kayo sa akin, kahit masama tingin nyo sa akin, kahit sobrang sama ng sinasabi mo sa akin, kahit gano'n mo pa ako kaaway sa mental mo. Kasi may mga ganun tao, may sira sila sa utak eh. Na parang kahit hindi mo sila kaaway, inaaway nila. Kasi meron sila eh, meron something sa kanila na parang hindi nila maintindihan, na parang chemical imbalance, na parang naiirita sila sa'yo. Which is normal, you know? Naiirita sa'yo, naiinis sa'yo, parang sa kanila lahat ng galaw mo, para masama, parang ganyan, nasisilipan nila na kung ano-ano mga bagay-bagay na parang plastic ka, o mga ganun-ganun. Guys, I don't give a shit, you know? Parang ganun. Pero, in reality, guys, may mga tao talaga mga ganun. Hindi natin may iwasan. Kasi nasa dulot yun ng kanilang past, mga nakaraan nila, yung mga tao na nanggaling sa kanila, tapos nakasalamuhan nila, tapos namimix nila yung mga intensyon at mga pangyayari sa buhay nila at yung mga naranasan nila sa ibang tao. Nung nakikita nila mga behavior ng iba, natutugma nila sa iyo kahit hindi naman pareho. Kaya akala nila, porque nakita nila sa iba, na-experience nila sa iba, pwede nang may apply sa ibang tao, which is wrong. Kasi magkakaiba tayo ng kultura at tradisyon sa pagkatao natin eh. So, ang nangyayari guys, yung mga tao na nag-traitor sa kanila, bumastos sa kanila, nagsinungaling sa kanila, pag nakita nila, kahit katiting na signal sa iyo, sa tingin nila, ganun ka din, which is wrong. Diba? Ako kaya sinasabi ko palagi, kahit gano'n kasama yung tingin mo sa akin, kahit ayaw mo sa akin, pag kailangan mo ng advice, bibigyan kita na makakatulong para sa iyo. Bakit? Kasi yun yung trabaho ko eh, 'di ba? As a therapist, hindi kami tumatalikod sa client namin. 'Di ba? Ganoon lang talaga yun eh, guys eh. Kasi meron kaming tawag dito, hindi lang basta disiplina, pero meron kaming reputasyon na kailangan namin pangalagaan. Tuloy natin. Ako bahala, huwag kang ma-down. Yung mastermind malalaman natin bago matapos itong round. Di ko na para pangalanan. There's only one name that you can find. Ang ganda ng pinakita na sa inyo dito. Tadad si Shernan ng maraming angulo. Every angle na pinakita na sa inyo, napaka-fresh. Tignan natin gagawin na Shernan. Anak na Montelupa pala yun. Anak ng Montelupa. Akala ko pa naman yung jersey niya, Raiders. Yan. Shoutout nga pala sa Montelupa. Tuloy natin. Hindi ko kailangan si Tanggol. Sabog ka ba?
Pagkatapos kong bugbugin si Santino, isusunod ko siya! Pasensya na, pumiyok. Pero sa battle rap, masasabi niyong dakila. Pinag-champion lang daw, tapos papatayin. Ganyan ang reason ng mahihina. Okay. Pinapatumba ko ng 3GS. Bitawan mo ako! Nangangailang ka ba? Kung pinatumba ko nila, kaya ko tumayo mag-isa! Okay. Magandang punchline yun, hindi yun inaasahan sa inyo. Kasi pwede makatulong yun para sa pagpanalo ni Shernan yung punchline na yun. Pero kasi yung content ng sinasabi ni Shernan, yung pagkakaintindi niya, tumumba talaga siya eh. Tapos sabi mo, tumayo mag-isa. Pero yung idea kasi ng pagpapatumba na sinasabi na sa inyo, papatay, parang gano'n. Gano'n din si Shernan eh. Ano, pag namatay ka, tatayo ka mag-isa. Pero si Kuwela talagang ginawa ni Shernan. Pero it makes sense naman para sa ibang mga manonood. Kasi literal yung pagkaagamit ni Shernan ng idea ng tumba eh. Nung laban namin ni Choke Maestro, meron akong inulit na linya mula sa laban namin ni Sinyo sa Taiwan. Successful ka. Successful din ako. Mahusay ka. Mahusay din ako. May tsura ka. Tapos bigla ako natigilan. Sinadya kong ulitin yun. Alam kong makukuha ko atensyon mo para lumaban. Well, I got you. Senaryong paulit-ulit. Tinalo kita sa 2x2, tinalo kita sa Taiwan, natatalunin ulit kita ngayon, ito ay deja vu. Handang-handa ako sa battle na to. Yung gigil ko sa battle rap, ikaw lang ang pinaglaanan. Sa sobrang focus ko, kaya ko magjakol kahit may problema pinagdadaanan. Okay. Parehas tayong umasenso dahil sa flip-top. Pero mas social ako sa'yo, Nakakatawa yun sa live, pero in reality, sa akin, hindi ako masyadong tatawa sa ganun. Alam, guys, kilala nyo na ako, guys. Siguro kung nanonood kayo dito, hindi ako basta-basta nadadala sa mga ganong mga humor. But other than that, na-appreciate ko pa rin. Ang layo lang kasi ng angle eh. Parang, yung feelings kasi yun, guys, eh. Na walang kinalaman sa bagay. Parang, kahit may problema ko, kaya mag-joke ng ganito. Pero, feelers lang siya. Hindi siya nakakaano. Wala siyang atake kay Sinyo, hindi siya, feelings niya yun. Kumbaga sinasabi niya lang yung feelings niya. Ganun. Parehas tayong umasenso dahil sa flip-top. Pero mas social ako sa'yo, pare. Actually, I can go to Jollibee para lang tumae. Eh ikaw, mang-aagaw ng moment. Nung nanalo kami sa 2x2, nag-propose si Tarantado kahit wala naman sa plano. Biglang naglabas ng ring porket sa amin napunta yung ring ng kampyonato. Fast forward. Habang naglalakad si B papunta sa altar, umiiyak si Sinyo. Sa sobrang dami, yung luha, lahar na. Alam niyo kung bakit siya umiiyak? Hindi niya kasi napakasalan yung babaeng mahal niya. Yung organizer sa Cavite. Yung sinama mong babae sa event natin dati sa Banay-Banay. Yung sa Taiwan, ayaw mo ng foreigner, gusto mo Pinay. Eh di, ito wala mo ng first to ha. Putang ina. Lahat ng rapper dito, kahit yung mga clothing owner na yan. Ganon din ako guys, ayoko sa magandang sinabi ng Shinyo kasi, ay ni Shernan, kasi ako tulad ko, ayoko ng mga foreigner talaga guys. Hindi ako na-attract sa mga foreigner, talagang gusto ko Pilipino talaga. Iba kasi tayo, kahit nga yung mga puting mga tao, yung mga white, dito sa amin, guys, maniwala kayo. Especially yung mga Pilipina, makikiusap ako, tigilan ninyo maghanap-hanap. Kasi sa Middle East, ang tingin sa atin, maliit. Bakit? Kasi kung parang easy to get lang yung mga Pilipina sa Middle East. Yung mga ginojowa nila, mga Bombay, mga tingin sa atin, madali lang makuha. Kasi daw sa pera daw. Ako, gusto ko talaga Pilipina. Tuloy natin. Pag pumupunta sa ibang lugar, kumakantot yan.
Yung sa Taiwan, ayaw mo ng foreigner, gusto mo Pinay. Eh di, ito wala mo ng verse to ha. Putang ina. Lahat ng rapper dito, kahit yung mga clothing owner na yan, pag pumupunta sa ibang lugar, kumakantot yan. Ako, umami na ako sa asawa ko. Umami na. Nagsorry na ako, hawak niya na account ko. Gantong itsura ng bababae, ganito pa kaya? Pero tapos na yon. Ang mahalaga, pinakasalan na ni Sinyo si B, palakpakan natin. Pero tanong ko lang, dahil pinakasalan mo na si B, isa ka nang mabuti. Eh hindi mo naman gagawin yan kung hindi ka nahuli. Paulit-ulit ka ng babae, yan ba ang mabuting haligi? Tapos nung nahuli ka, bigla ka na lamang nagsisi. Lumuhod, humingi ng tawad. Pero si B, nagawa mong bubuhin para patunayang mahal, niyaya ng kasal at gustong agad suluhin. Kalimutan na natin yung B. Magpakasal na tayo, mahal na mahal kita. Lahat ng responsibilidad handa akong akuin. Ulul, pakasalan mo o hindi, kung mahal mo talaga, hindi mo lolokohin. Huwag mong gamitin ng simbahan para pagtakpan ng iyong napiling gawin. Ang pakikiapid at pangangalun niya ay malaking kasalanan, Joseph. Nasa Biblia ka pa man din. Hindi kita gagayahin. Kapag kami naman ang nasa simbahan, kahit sumigaw ka pa ng itigil ang kasal, hindi mo mapipigil ang binyagan. Wala akong plano magpatawa. Pero alam kong matatawa kayo kahit anong gawin ko. Putang ina kasing mukha to. At least alam nyo na kung saan lang lamang si Sinyo. Ikaw na mas mayaman, mas sikat, mas pogi. Ako na magpapaubaya. Sa'yo na lahat niyang hayop ka. Basta sa akin si Bini Shira at Bini Aya. Nangyari na to nung 2x2. Pero walang katambal na M-site. Masasabi nung iba ako magseryoso, parang love at first sight. Kalabang ko, nananalo lang pag mandadamay at malalait. Ang problema mo, malaki lang tiyan ng kalaban mo, pero di naman ganun kapangit. Ganda sana ng pinakita na Shernan, bet parang ang short, ang cool. Natapos yan na siya ng ganun, wala pa akong naipapaliwanag naman. Ay, magandang atake ng Shernan pero parang ang angulo niya 3 lang. Tungkol doon sa kasal, sa pambababae, just na-short si Shernan. Bakit ganun? Di ako sanay ng ganyan. Ano yan nangyari kay Shernan? Nag-jackal yung tato si Shernan. Ay, hindi to A-game ni Shernan, guys. Naloloko tayo ni Shernan. Hindi niya A-game to. Hindi ganito magsulat si Shernan eh. Maganda pa yung pinakita niya dun sa laban nila ng 6th Street eh. Ang short ng angle niya dito. Tungkol sa pambababae, tungkol sa tinalo siya ni Sinyo sa first round, di ako mapaniwala. Maganda rin yung pinakita ni Shernan na although may kulang talaga guys, ang short. Ang short talaga. Kumbaga may feelers lang talaga siya na hindi naman wala namang masyadong kinalaman sa pag-ataka niya sa kay Sinyo. Kaya mapapansin niya ng judge, I'll be honest. Maganda sana yung forma ni Shernan. Pagkakataon niya na sana yan para lagariin talaga si Sinyo. Pero Sinyo got the edge. Kung saan-saan napunta si Sinyo eh. Si Shernan nandun lang siya sa dalawang angulo, which is okay din naman yun. Kaya lang hindi lang talaga ganun sumapat guys. Short talaga. Ang short, even though 3 minutes and 32 seconds. Ilang minutes ba siya, Sinyo nung nakaraan? Uy! So lamang lang si Sinyo ng 20 seconds almost. So, ganun talaga guys. Wala tayong magagawa natin guys. Sayang yung first round ni Shernan. Pagkakataon na sana ni Shernan yun para bumawi. Siguro nag-rely siya dun sa mayroong rebat niya, pero hindi talaga yun sasapat guys. Ang daming binitawan ng Sinyo doon sa first round na hindi mo, ang hirap i-tackle, 'di ba? Tungkol sa career, tungkol sa 3GS na issue, may personal siya doon guys. Tapos ang dami niyang mga binigay talaga doon na mga salita na hindi mo mabubura ng isang rebat. Unless marami talagang ginawang rebat si Shernan para burahin muna yung mga bagay niyan. Pero pag kinancel mo yung rebat niya, tapos tinignan mo lang yung content niya, ang liit ng pinakita ni Shernan. Naging malasay ito yung galawan ni Shernan din eh. Parang tungkol sa mga feelings, emotional. Hindi ko alam kung ba't nagkaganyan si Shernan.
Tumatanda na rin kasi ganun talaga din kasi guys pag tumatanda na tayo. Parang napupunta na lang talaga tayo sa mga feelings natin, nararamdaman natin. Maganda yung pinakita na sinyo. So first round bibigay ko kay sinyo. Ang laban first sight, kalabang ko, tado, hugis. Kari na to nung 2x2, pero walang katambal na M-sight. Masasabi niyong iba ako magseryoso, parang laban first sight. Kalabang ko, nananalo lang pag mandadamay at malalait. Ang problema mo, malaki lang tiyan ng kalaban mo, pero di naman ganun kapangit. Premature, sayang si Shernan. Pusang pagkakataon niya sa ano yun. Talagang makita lang talaga sa content talaga eh. Guys, at the end of the day, I'll be honest guys, sa content talaga magkakatalo. Sa ganda ng mga napapaloob. Kailangan talaga mag-isip yung content niya talaga. Kailangan talaga content-wise. Sayang si Shernan dito guys. I'm looking forward ng maangas talagang pukpukan talaga guys. Pero siguro busy kasi si Shernan at saka si Sinyo para silang pamilyado talaga eh. Pero sa totoo lang, nahirapan lang siguro mag-isip si Shernan ng angle. Pero si Sinyo ang dami. Pero na-appreciate ko pa rin yung binigay ni Shernan sayang lang na short lang. Kasi gusto ko talaga yun, talagang salpukan talaga sila. Ayoko kasi na parang obvious panalo na kaagad si Sinyo. Parang ganun. Gusto ko mag-iisip talaga tayo guys, di ba? Yung parang, oh shit, sino kaya panalo? Pero dyan, obvious po siya, Sinyo kaagad. Tuloy natin. First round. Second round. Nakita nyo naman, hindi ko pa sinusuntok, tumumba na. Bubugbugin niya daw si Tanggol eh, tarantado, hugis punching bagga. Ato, nag-propose ako kay B. Selos ka naman kaagad, G. To talaga, will you memory? Nag-propose nga ako kay B. Sorry na nga eh. Shoutout pala, Peter. Ano na ito? Ang tagal kong walang laban. Kaya si Sir Arik, hiniritan. Kinausap ko ng masingsinan. Sir, baka naman. Utang ina, binigyan ako, baka naman. Ano to, lokohan? Di yata tayo nagkakaintindihan. Di ko yan gustong kalaban. Hinihingi ko, veterano. All gods, binigyan mo ako, batikan. Veterano, all girls, binigyan mo Vatican. Batik-batik. Vatican, double, ano rin yun double meaning din yun. Kasi, mayroong dinadanas ngayon si Shernan yung sakit ni Michael Jackson. Try natin. Tangina, Shernan! Ang kauna-unahang rapper na Dalmatian. Pudyang enong hirap yan guys kasi ay, pwede talagang atake si Shernan anywhere talaga guys. Sina-expose siya sa mga talaga. I mean, I love Shernan pero this time talagang mabubugbog talaga siya ng Sinyo. Ang dami talagang pwedeng angle sa kanya. Kaya bihira ka talaga. Dapat bihira. As an artist, bihira mo lang dapat i-expose yung sarili mo sa mga bagay-bagay. Kasi nakikita ka. The more na marami kang pinapakita, dami nakikita na mga ginagawa mo. Pwede ka talagang asarin, sabihan, o i-check lahat ng mga pinagagawa mo. Yung mga sakit, no? Bagay. Ganito ang mangyayari sa inyo pag nagluta kayo tapos hulugan. Pero epic yung balat no? Trial skin yan. O ba't di nyo subukang ispatan? Ispatan nyo! Saka nyo sabihin kung mali. Ang kada kulay ng bawat lahi ay itim, puti, kayumanggi. Pero ikaw, iba ka pare. Ibang klase. San ka kasali? Ngayon lang ako nakakita ng kulay bukake. Kaya huwag kang mag-inarte. Hindi yan betiligo. Yung sikreto mo alam na namin. Huwag mo na kaming lokohin. Ba't di ka pa umamin? Mukha lang yung sakit sa unang tingin. Pero QR code dyan, subukan yung iskanin.
Bitilaygo. Ulul, galis aso. Oo, balat yung tinira. Pero yung mensahe, iba laman nito. Yung sakit na matatamo, tatagos hanggang buto. Masyado na kasing matigas yung mukha eh. Kaya mahiya ka naman daw sa balat mo. Wow, putang ina. Pansin nyo? Putang ina yan. Masyado na matigas ang kaya mahiya ka naman daw sa balat mo. Dahil daw wala ka ng kahihiyan, parang pinarusahan ka ng Diyos, nagkaroon ka ng problema sa balat para matuto kang magkaroon ng kahihiyan. Putang ina yan. Karma is the kick, bro. Yan, banggit sa kanya ni Sinyo, kinakarma ka in a different manner, in a different way. Masyado matigas yung mukha mo, masyado kang maraming ginagago. So ngayon, kinarma ka, nagkaroon ka ng problema sa balat. Para sabihin sa'yo na magkaroon ka ng sarili mong kahihiyan. Masyado kang mahiya ka sa balat mo. Laki. Pansin nyo, mga recent battle niya nagpatunay. Kung matahin yung kalaban, kala mo sobrang husay. Yumabang na't nagkasungay. Nagbago lang ng konti yung buhay. Hindi bitilaygo kundi pera. Nagpalabas ng tunay mo na kulay. Putang ina, burst na naman si Shernan. Putang ina. Naka-outclaw si Shernan dun nakita niyo mabuti kung paano ginawa ni Sinyo yung routine niya. Nagiging magician si Sinyo. Kasi dati kasi ako nagma-magic nung high school ako eh. At meron akong mentor eh. Naging parang naging Philippine, Got Talent. Yun. Si Ogie yata, si OG. So, ang ginagawa niya, yung nag-mentor sa amin paano mag-magic. So, ang ginagawa ng mga magician guys, meron silang isang subject dito. Tapos yung subject na yun, gagawa nila ng magic. Yung after ng magic na yun, na natapos na yung resulta, meron pa siyang combination. Tapos pwede mo pa siyang paramin. Yung ginagawa dito ni Sinyo, ganun din. May tinatawag na routine. Kumbaga, nag-express siya ng punchline niya doon sa mayroong sa balat. Pero sa balat na yon, ang dami niyang napuntahang content at angulo. Mula sa balat na betilaygo, mula sa batik, napunta siya sa sakit na betilaygo, napunta siya doon sa mismong QR code, napunta sa pagmumuka, sa karma, hanggang sa napunta siya sa pera. Ang laking bagay nung guys. Kung kaya mong i-maximize yung isang angulo papunta sa maraming content at angulo, ang laking bagay nun guys. Kasi may mga tao kasi na isang content lang sila, isang angulo lang sila tapos na. Pero yung ginawa ni Sinyo dito guys, mula sa isang maliit na angulo, in-expand niya papunta sa maraming content. Papunta sa bagay na meron kang kahihiyan, mula sa karma mo papunta doon sa idea ng na QR code hanggang sa mapunta doon sa pagiging parang batik-batik. Ang dami yung nalagay ni Sinyo, putang na-expand niya yung mundo na yon. Tuloy natin, pakahusay. Huwag kang magdedena! Big props din. Pakahusay. Ganun yung ginagawa din ng ibang mga artist eh. Tuloy natin. Nagbago lang ng konti yung buhay. Pero yung pera, hindi betilaygo kundi pera. Nagpalabas ng tunay mo na kulay. Husay. Huwag kang magde-deny. Paano bukang bibig neto? Mayaman siya. Yan ang hirap sa'yo. Ngayon may polarity naman. Lagi niya binabanggit, mayaman siya. Yan ang hirap sa'yo. Yan ang hirap sa'yo. Mahirap ka. Yung mahirap sa'yo, yung lagi mong pinagyayabang na mayaman ka. Nakita niyo yung polarity, yung contradiction ng idea na yon. Yung polarity, yung positive, negative, yin and yang. Yung sinasabi niya, lagi niyang pinagyayabang na mayaman siya. Pero in reality, yun ang mahirap sa'yo. Ang laking bagay nun guys, yung contradiction. Nakikita mo yung level ng mga salita na ginagamit ni Sinyo. Mahusay yung pag-aagawa. Tuloy natin. Para kang sikyo na walang class. Sobrang cheap mo. Kung magyayabang ka dito, wag yung mga nagawa ko 8 years ago. At di dahil may kaya ka na, nakakaya mo na ako. Kasi wala bang bago. Panay na lang, mayaman ako sa'yo, mas ganito ako. Utangin na ginawa ko rin yan, aminado. Hindi ko itatanggi yung sa inyo. Pero paulit-ulit ka masyado, nakakarindi yung sayo. Di ko malaman kung niyayabang o kinukumbinsi mo yung sarili mo. Ang gusto, maging tanyag. Kaya Sinyo na agad.
Sayang nga naman. Ang ganda ng pinakita naman dito ni Sinyo, pinapakita niya naman yung internal na problema ni Shernan dito. Masterclass nga yung ginagawa ni Sinyo, guys. Kumbaga, lagi mong binabanggit na mayaman ka, pero in reality, yung internal mo, kinukonvince mo yung sarili mo na talagang mayaman ka. Parang ganun. Gusto mo lang isabihin sa sarili mo at ma-feel mo na, kasi may mga tao kasi na gusto nila na needed sila eh. Tinatago nila yung mga bagay-bagay, yung sa trabaho nila, hindi nila inaayos yung trabaho nila, hindi nila tinuturuan yung ibang mga tao, sakit yun ng ibang mga Pilipino. Tapos gusto nila, sila yung tinatawag, kasi pagyayabang nila na, ganyan. Kasi gusto nilang ma-feel na needed sila. You know? Parang, ako nga tumutulong sa'yo pag ganito, ako nga gumagal. Parang gusto nila na parang kailangan tatawagin mo pa sila. Yung best na turo mo sa iba, hindi. Kinikip lang nila yung talino na yun dahil gusto nila, sila yung tinatawag pag ano. Kasi gusto nila ma-feel na needed sila. Which is, malaking problema din yun. Tuloy natin. Kasi yung Especially pag hindi mo nagagamit na maayos. oportunidad. Oh my God! Yan resulta pag walang utak tapos kumbinsi mo yung sarili mo. Malaking bagay din. No? Ang gusto, maging tanyag. Kaya sinyo na agad. Sayang nga naman kasi yung oportunidad. Oh my God! Yan resulta pag walang utak tapos puro lang bayag. Alam mo nang durug at body bag. Palag pa ng palag. Ito na yung break mo. Kaya ka nga basag na basag. Tapos tawag ng tawag. Kasi babaha nga naman ang views pag ako nakalaban. Basang-basa ko na yan. Well, ito pa yung kapatid, bago ka maligo ng kahihiyan. Kasi whether you like it or not, wala kang pag-asa, Shernan. Disaster ang kahihinatnan. Hindi uulan ng bars, pero dapat mo pa rin akong pasalamatan. Kasi isang rapper na naman ang maaambunan. Mahigit 100 milyon ating pagitan. Pero ni minsan, sa pagtaas ng TF, wala akong sinumbatan. Rick, alam mo yan. Ngayon pa lang. Kasi eto naman yung kalaban. Yung trip mo pagbibigyan. Ngayon tayo magsampalan ng katotohanan. Wala ako ng quarantine kung kailan ako pinakakailangan. Pero ginawan ng paraan. Sinuportahan ng di nyo namamalayan. Ilang porsyento ng sinasahod nyo, tanungin mo si Arik sino pinaguhugutan. Putang ina yan. Oh, shit! Putang ina, nabaril si Shernan. Iporsyento ng sinasahod nyo saan. Ibig sabihin, naglalagay si Sinyo, tumutulong. Puking ina nga yan. Basag! Naguhugutan. Ina. Mag-aabono ako. Nag-aambag ka lang. Baka sabihin mo, lugi ka pa niyan. Kasi babaon ko na lang to ng tumubo ka naman. Kaya ba't nyo ako kinukumpara dyan? Ano, dahil number 2 to number 1? Yung ba dahilan? Ano to, bastusan? Kahit saan nyo patignan. Itsura, pera, estado, malayo ating agwat at pagitan. Dahil ito pinagkaiba ng nag-stand out sa naging stand-up comedian. Puta, nabaon si Shernan dun ah. Ano yung ending ni Sinyo? Grabe, nag-aabono siya. Plus pa yung mga video na nagbabiral palagi kay Sinyo. Kasi lahat dapat yung nakuha ni Sinyo eh. Lahat ng mga pera na nakakuha doon sa video ni Sinyo. Sa flip top. Kasi 'di ba? Unless mayroon talaga silang contract pero kailangan every time na meron siyang revenue doon. Siguro yun yung ginagamit para lang matugunan yung pangangailangan ng mga artist. Ang laking bagay na ginawa ni Sinyo, guys. Big props kay Enigma, putang ina yan. Ibig sabihin, nakikita ninyo guys na hindi talaga pinopolitika yung flip top. Meron talagang pinaguhugutan guys. Dumadaan talaga sa sistema na meron minsan bumabagsak yung flip top at meron talagang mga artist na sumusuporta. Madala lang yung flip top na yan guys. At dahil dyan, napakalaking props nun para kay Sinyo. Malaking props din yun kay Enigma. Kasi gumagawa ng paraan si Enigma. Humihingi siya ng, hindi naman ng tulong, pero nakikita niya yung mga artist na malapit sa kanya na tumutulong talaga para mapalago at mapagpatuloy yung flip top. Diba? Ang laking bagay nun guys. Hindi yun biro talaga. Tuloy natin. Share nan. Mahirap burahin nun. Ang hirap putang inang burahin nun. Kasi nagkaroon na ng nag-define si Sinyo ng status na ang hirap burahin, especially sinasabi ko nga palagi guys abot masa at kita ng mga tao, di ba?
Yung kay Shernan technical kailangan niya pang i-elaborate Yung kay Sinyo, kita mo na yung mga binabanggit niya. Kaya ang daling mapatunayan. Yung pang-iinsulto sa Vitiligo, si Tito Badang ba nagturo sa iyo niyan? Yung katangahan, pinapalawak mo ata. Di bali nang may diferensya sa kamay, at least di ko pinangahawak ng bata. Di ba kabatil ng flip top? Shoutout kay Badang. So, Anong hirap nun, men? Paano kayo makakabangon si Shernan dun, guys? Kailangan nyo munang i-break yung putang inang spell. Putang ina. Kasi under na ng spell ni Sinyo yung crowd pati yung mga staff Siya sinabi ni Sinyo, masyadong mabigat yun, guys. Tang ina. Sobrang bigat nun. Puta. Pagka nung talimpi, nung quarantine. Thank you. Salamat pare. Quarantine yun, di ba? So, nag-ambag ka nung talimpi, nung quarantine. Thank you. Salamat pare. Ba't ko naman i-insultuhin yun, di ba? Thank you. Game. Kakapokus sa Real Jokes Clothing. Sa gawaing bahay, wala na yung nalaman. Sa sobrang tamad, pag may ubo, doon na lang dumudura sa labahan. Bago nga yung bahay, naka-Honda Civic, pero yung labahan nyo may nakaipit na plema. Ikaw ang patunay na ang pagiging dugyot, hindi mapagtatakpan ng pera. Si B mismo nagsabi sa akin ng anniversary. Kung mag-usap kami... Bars din yung sinabi ni Shernan. Even though hindi bars na parang diretsang na malakas. Pero bars din yung kasi pangkalahatan yung sinasabi ni Shernan May mga tao talaga na kahit gaano mo bihisan, kahit gaano... Guys, comprehension is expensive. Lagi kong binabanggit yan palagi. Pag sinabi ng iba, ano yung comprehension is expensive? Ang pagkaunawa, guys, ay masyadong tawag dito, yung masyadong mahal. Bakit? Kasi, to be able para maintindihan mo isang bagay, hindi mo lang yung basta, merong street knowledge, pero merong talagang knowledge na educated talaga. Kasi lahat ng words may kanya-kanyang meaning And at the same time, hindi mo basta-basta maintindihan yung gustong sabihin ng isang tao until naintindihan mo siya. 'Di ba? Pero may mga tao talaga na kahit nabihisan mo na, kahit may kaya na sila, kahit mayaman sila, hindi nila maunawaan yung mundo sa ibang klase ng angulo o dimension. Kasi yung knowledge nila sa isang bagay particular lang Pero may mga knowledge talaga tayo na talagang nasusuri mo na nakikita mo talaga kung para saan yung mga bagay na yun. So malaking bagay pa rin yung sinabi ng Shernan na kahit matalino, kahit nabihisan ka, kahit ganito ka na lang, hindi talaga kayang papagtakpan kung anong klaseng tao ka talaga unless talaga nakapag-aral ka ng maayos, napalaki ka ng magulang mo ng maayos, mga ganun. Diba, yung mga kaibigan mo, mga kakilala mo, may talino rin ba talaga? Diba? Kasi meron silang mga words at pagkakaunawa sa mundo na hindi mo naiintindihan. Kasi minsan yung mundo, kung ano nakikita natin sa mundo, yun ang nauunawaan natin. Pero hindi natin maintindihan. Yung lalim pa nun. Tuloy natin, guys. Yan, bihira. Yan nga din nagturo sa akin kung paano uminom ng tequila. Napakababoy mo raw. Pag nalalasing ka, sinusukahan mo yung mangkok. Puro pansit, sisig, tsaka proben. Kinabukasan, hihigop ka ng sabaw, hindi mo alam, suka mo yun, ininig na lang sa oven. Deserve! Ba na mga anak mo ng ganyang klase ng ama? Para lang maging top sa klase, magdo-donate ka pa? Puro trabaho nasa utak. Usapang kita, ayaw niya ng failure. Nagpapatibay ng pader, pero wala ng father figure. Kumuha ng tagahatid sundo, imbis siya ang gumawa, may tagaluto, tagasaing, meron pang tagalaba, katwiran niya, may pera tayo, secured pati ang bills, bumubuo ka ng pamilya na kulang sa memories. Paghatid ko sa anak ko,
Diretso na ako jogging. Mga anak mo, pagpupunta sa school, walang kasamang daddy. Sa akin, hindi naman issue yon yung mga ganong klase ng mga bagay. Kasi at the end of the day, ang mga kabataan nagmamature at lumalaki. Minsan, may mga bata talaga na iniisip nila na very important din yung father figure. Pero hindi nila naiintindihan na ang father figure talaga, ang responsibilidad ng bilang isang ama is authority. Makita na magkaroon sila ng idea at signal o sign kung saan sila dapat pumunta. Yung paghatid sundo sa mga bata, pinapakita yun bilang isang ama na kailangan mo talaga na safe yung mga anak mo. Sa mundo ng mga tao, na normal na tao, hindi maganda yun kasi hindi mo kasama yung anak mo, hindi mo naihahatid, wala kayong memories, guys, pero sa ibang mga tao na merong talino din, ang inisip naman na ganito, secured sila, maayos yung pamumuhay nila, hindi sila nahihirapan maglakad, kumbaga pinapakita dito yung leadership skills, yung authority na sana pag lumaki din kayo at naging ama kayo, naging nanay kayo, ipakita ninyo na nagpupundar kayo para sa ikabubuti ng mga anak ninyo. Na nagbibigay kayo ng tamang pag-aasikaso, merong serbisyo na binibigay, nakikita nila yung idea ng pagsisilbi sa pamilya in a different manner. Kasi may manner kasi na kailangan ikaw yung nagsisilbi, personal mong i-deliver, pero meron ding manner na, kung talagang mahal mo yung pamilya mo, gawan mo ng different, Hindi mo na kailangan na ikaw lang, bigyan mo ng maayos na serbisyo din sa pamamagitan ng renta ng mag-aano sa kanila, magsiservice sa kanila. Magkaiba ng idea, pero parehas lang yun pasok sa pagiging magulang. Kasi yung antas ng pagtingin mo sa isang bagay nakadepende na yun sa kung paano kayo talaga tumingin ng mundo Diyan sa bagay na yan, perspective na yan. Yung perspective mo, importante na palaging every single day magkasama. Pero in reality guys, maniwala kayo, pili lang yung mga araw na maaalala ninyo na kasama ninyo yung anak ninyo. At pili lang din yung mga araw na maaalala ng mga anak ninyo yung taon na magkasama kayo. O mga araw na yun. Pili lang. Pero ang pinapakita dito ni Shernan naman, hindi ako against kay Shernan na tama din yung ginagawa niya. Sa ibang perspective yun. Pero yung perspective naman na senior, iba lang din Kasi sa idea ni Shernan, kailangan lagi mo kasama yung mga anak mo. Which is okay. Tama rin yun. Pero yung sa perspective naman ng isang pagiging ama din ni senior, yung parang mabigyan niya ng karampatang serbisyo yung mga anak niya. Kasi at the end of the day, we're fathers, we're dads, we're parents, na kailangan ibigay natin yung makabubuti para sa mga anak natin. Kung gusto ko silang bigyan ng service, it's good. Kasi nakita nila at nakikita na papakita nila sa kanilang mga anak ni senior na pag lumaki kayo, ganito rin yung gawin ninyo, 'di ba? Huwag kayo magtitipid sa mga anak ninyo in idea o hindi mo kailangan na palagi nandiyan matuto sila na kahit wala yung presensya mo, nagpa-function sila, 'di ba? Kahit bigyan mo sila ng service, paggastusan mo kasi anak mo yun pinagagastusan mo yung pera, yung service na binibigay mo sa mga anak mo, parang ikaw na rin yun in a spiritual form kasi hindi nila makukuha yun kung wala yung pagsisikap mo bilang isang ama. Pero magkaiba yun magkaiba yung inaatake ni Shernan si Sinyo base sa idea ng personal na present ka doon sa mga anak mo, which is matalino din. Pero gusto ko sabihin sa inyo guys na hindi yun basta ganun lang. May kanya-kanyang idea yun guys. At meron pang mas matalino sa akin dito na pwedeng i-explain yung bagay na yun. Tuloy natin guys. Pupunta ka lang pag graduation at magpapapicture sa stage para lang mapulpil ang sarili mo at masabing may napatunguhan yung success. Naalala nyo to? Nasa pagalingan ka pa rin? Nasa pasarapan na ako ng buhay. Talaga? Masarap ba? Na yung kailangan ng asawa mo, di mo mabigay sa kanya, masarap ba? Sa tuwing gustong gumala ng mga anak mo, sinyo, palagi kang wala, habang ako, nagampanan ko lahat, pinansyal at pagmamahal, pati pato, tinaya. Oo, napasarap mo nga buhay nyo, pero di mo napasaya. Kaya na lang daw binastusian. So, napakahusay din ang ginagawa ng Shernan kasi binabanatan niya ng angulo si Sinyo base sa pagiging present niya bilang isang individual sa pamilya niya. Na parang kailangan napasaya, magkaiba yung napasarap yung buhay mo, pero yung masaya. Pero, tandaan ninyo guys, sa ibang tao subjective na yan, kung paano yung gusto ninyong perspective para sa buhay ninyo. So, magandang angulo dito na pinapakita ni Shernan. Kasi bawi niya yung sa girlfriend ni Kamandag, balagbag. Alam mo na nga mali yung ginawa, nagawa mo pang dumagdag. Ano yun? Pag nakita mong nagnakaw,
magnanakaw ka na rin. Pag nakita mong pumatay, papatay ka na rin. Tandaan mo, hindi masusuklian ng mali ang isa pang pagkakamali. At hindi sa lahat ng aksyon ang lagi mong solusyon ay pagganti. Kaya magkaiba tayo bilang komedyante. Sa harap o likod man ng kamera, walang nasagasaan sa akin pag-abante. Mga napaligaya ko'y mas madami pa. Sa flip-top, ikaw pa rin si Vice Ganda. Kailangan pang mandamay ng iba para lang magpatawa. Habang ako si Bayani at Bayani, humor pa lang panalo na. Para makakuha ng fanbase, nag-isip ako ng taktika, nag-costume, nagpatawa, nagpalawak ng kontinente para Antarctica, nakuha ko. Nagkaroon ng pangalan sa battle rap sa sarili kong paraan. Tapos ko nang gawin to para sa inyo, kaya ngayon ako naman. Siya daw si Batista, di ba? Kahit payat, sinyo scam. Paano mo malalaman tong taba kung ang trip mo Islam? Ilang taon na tayo nagpapatawa. Goods ka na ba sa ganyan technique par? 2 most viewed sa battle rap. Panahon na para magpakita ng technical, mag-rap ka! Sa tingin ko, even though maganda yung pinakitang angulo ni Shernan, nakuha pa rin ni Sin yung second round. Kasi sa tingin ko, mas dynamic yung ginawa niya. Even though, yung point ni Shernan, may pagka-seryoso, maganda yung pinakita niyang substance. Yung substance at content niya, maganda yung pinakita. Ang problema doon kasi, mahati yung pag-iisip ng mga tao. Parang ang lumalabas doon, sympathy, yung paghugot ng simpatya para makuha niya yung attention ng mga tao. Which is, kailangan din talaga, tawag dito, mas definitive yung punchline mo na parang mas naiiba ka. 'Di ba? Yung parang tatatak na talagang mas kakaiba, even though very vague, o hindi naman vague, pero madaling ang ginagawa ni Sher na parang tinataas niya yung value niya as a person, as a father, against kay Sinyo. Pero syempre subjective siya, 'di ba? Sa mahati yung pag-iisip ng mga tao. And at the same time, may very risky yung ginawa ni Shernan. So sa content niya, okay lang din, pero Sinyo got the upper hand kasi mas maganda yung mga pinakita niya, mga angulo, yung content niya diretsang atake kay Shernan. Si Shernan masisilip siya dyan pero I mean, still ni Shernan na yun parang kumukuha siya palagi ng sympathy. Sinasabi niya yung ganito, ganyan. Naalala ko yung laban niya kay Six Threat parang ganyan din, tungkol sa issue, yung sa parang ganun siya humugot talaga ng punchline tungkol sa pagpuna sa background ng isang tao. Tapos gagamitin niya yung background ng isang tao. Tapos ikukumpara niya sa sarili niya kung ano yung na-achieve niya, anong klaseng pagkatao siya para bumagsak yung value ng isa. Typical na textbook na Shernan, pero this time mas maganda yung pinakita ni Sinyo. Tuloy natin guys. So first and second round nakuha na Sinyo. Landslide na to. I mean, I'm not taking away anything from Shernan. May natutunan tayo dun. Marami akong naibahagi. Pero share na sa pinakita ni Sinyo, mas maganda yung content niya. Content-wise, yung mga punchline niya, sa tingin ko, mahirap burahin talaga. Tuloy. Sa tingin ko, second round yung pinakamalakas ni Sinyo talaga. Tuloy natin. Big props kay Shernan. Ni tanga. Natural, hatid mo yung anak mo, tricycle driver ka. Ay na neto. Ano naman kung di ko inahatid yung anak ko? Wala ka ng pakialam dun, bro. Ang harapin mo ako, parating na yung sundo mo. Nakaharap na, parating pa, bobo din no? Yo! Sino mga taga-pulo? Ayaw nyo magtaas kayo! Baka pwede ho, makisuyo. Pagsabihan mo po yung mga taga-pulo na bago dumayo, at unahin niyang liga ng pulo, baka pwedeng ligo muna po. Kasi kung basta gapo, bano, sila basta pulo, baho. Diyos ko po, try niyong manood ng live para malaman niyo kung bakit. Lalo na pag dikit-dikit, ang sarap budburan ng latik. Parang mga kakanin na ang lalagkit. Pero I'm not against sa pulo hindi ko pa napapanood yung pulo, pero siguro sa venue lang talaga yun guys. Ang Pilipinas kasi guys, very humid Very humid, napakainit. Maniwala kayo nung umuwi ako ng Pilipinas guys. Pagbagsak ko guys, pawis na pawis ako. Nasa MRT ako nun Umattend pa ako ng party. Nasa MRT ako guys, nakataxi pa kami ng aircon. Tagaktak yung pawis ko. Yung pantalon ko basa, yung sando ko basa. Sa sobrang init guys, walang hangin.
Kasama ko pa si Don Ruben nun eh. Shoutout nga pala kay Don Ruben Beats. Nakasakay kami ng MRT, nag-taxi pa kami, pero yung sando ko basang-basa, guys. Basang-basa talaga. Sobrang basa. Pati yung pantalon ko, yung pantalon ko basa din. Dito, yung baba dito. Kasi tapos naka-boots pa ako nun. Kararating ko lang ng Pilipinas, basang-basa talaga ako, guys. Tagaktak yung pawis ko. Yung pag ginanon mo, guys, may lalabas na tubig. Sobrang basa. Tuloy natin, guys. Kami namang malupit. I'm not against anything sa Pilipinas, but kailangan nyo talagang, matuto na magsuot kayo ng satin na damit. Satin, yung mag-short kayo, pero hindi naman yung parang boxer kasi mahiyari naman kayo sa public, di ba? Nakakahiya na lalabas kayo ng lugar ninyo, naka-boxer lang kayo, tapos hindi naman kayo nag-gym. Parang, mainit talaga sa Pilipinas, guys, eh. Kailangan nyo lang uminom ng tubig, electrolytes, mga ganun, guys. Tuloy natin. Akanin na ang lalagkit! Pero marami namang malupit. Ginagawa lang na itong martir. Di ba may AdSense at sponsor na? O so nasa, nag-disappear? Battle of the Night, yung talent fee, pansit tsaka appear. Tangin ng TF yan, pampahaba ng karir. Pero real talk, sa liga niya, ayaw niya pag may nadadamay. Malinis naman yung pakay. Paano na lang kung mabadibag kita, di wala kang karamay. Ironic lang na galing pa sa isang squatter na ayaw niya ng kadamay. But why? Ayaw mo ng damayan? Kahit di ako mandamay, panigurado damayan. Yung impact, dama pa yan. Na di lang to checkmate, dama pa yan. Ang kalalabasan, magdadamayan at magdadamayan sa madadamayan. Kung magdadahilan, di dadagdagan ko ba't dadalasan? Putang ina! Sorry, napahaba, nadadala lang. Internal rhymes, Pero alam nyo bang, nung battle nila ni Sak Maestro, hinamon at sinabihan akong takot nito. Pero nung nalaman niyang papalag ako, si Gago nagpanik ng todo. Sa sobrang kaba, napatawag yung loko. Kesyo wag ko daw idamay yung tungkol dun sa ano. Nung pinalagan, may kondisyon na yung gusto. So paanong okatukat sa'yo? Ba't binabaliktad mo? Kasi ako, matatakot dyan. Kahit putang ina. Puta na, usukan tayo. Puta, yan sinyo. Last mo na yan, sinyo, ha. Tayo na, So paanong okatukat sa'yo? Ba't binabaliktad mo? Kasi ako, matatakot dyan. Kahit putang ina. Sino ba hindi matatakot dyan? Mukha kang straight duty kawatan. Literal na work from home pa, kaso bahay ng iba yung pinapasukan. Pero tama na nga yan. Sa kabila ng mga biro ko at pagpapatawa, biglang naisip ko na, bakit pa? Kung ang pinakamasakit kong insultong pwedeng sabihin sa'yo, si Shernan ka. Ngayon tatanungin kita, kung mas ikatutuwa mo ba kung di ako magpapatawa? Game! Alam niyo yung giraffe, mga bes? Yung mahaba yung leeg, tapos matatangkad, yung nakikita sa safari forest. O ganito itsura nun kapag kinumpres. My goodness! Di ka ba naaalarma? Kahit saan ka magpunta, yung tiyan mo laging nakabalandra. Naabutan nyo na ba itong nagsisesta sa kalsada? Utang ina, parang kotseng kubang nakabarada. Kaya maawa ka. Maawa ka sa misis mo, brother. Baka pwedeng pakiconsider. Paano pag binabakhag mong partner? Parang magpapalit ng galon sa water dispenser. Ako tayo na natin sinyo. Tuloy natin.
naras na yun, puta. At ang nakaka-bother, yung My Day, panay jogging pa yan. Imagine niyo na lang, pag nagja-jogging ko nung walang damit, parang Titan na pinakawalan. Nakita ko nga yung ano niya kasi dumadaan sa page ko yung ano share nun eh. Check niyo nga pala yung page natin, Good Vlog Pro sa Facebook. Nakita ko yung nung karaan, nagrereklamo si Share nang pina-take down yung ano niya, yung video niya. Tapos ini-scroll ko yung newsfeed ko, dumadaan si Share na nag-jogging siya. Tapos meron siyang day trading. Nag-jogging siya. Which is not true, sinasabi ni Sinyo to kasi nakita ko talaga, nag-jogging nga si Share na, which is good. Ating huminto siya. Tuloy natin. Pero in fairness ha, blooming ka, feeling ko babae yan. Eba, napanood ko laban nyo ni Master Pito. Ang cute-cute! Ang cute-cute na mga putang ina! Mukha kayong laruan sa mga tigpipisong chichirya. Ang chichip nyo talaga! Pero kung usapang karisma, puta mali ka ng hinamon. Ngayon lang kayo makakakita ng underdog na kampyon. Walang corona to partida. Minsan lang lumabas sa isang taon. Pero pag sumalang pati buwelta, kaya kong gawing mukhang ahon. Matik na yon. Di naman sa pagyayabang. I'm just letting you know. Oo, may sariling titulo at naghari na kasi galawan pang pro. Di lang skills, pati bulsa, umaalsa. Dapat ganun ka mag-grow. Pangmasa nga ako, lalo na kung usapan ay dough. I know. Mayabang, tunog mayabang yung behavior. Pero binabalik ko lang yung favor. Tinulungan kang umangat sapagkat nang mamit mo yung creator. Yan ang napapala pag fame whore. Kakahiling mo ng tala, binagsakan ka tuloy ng meteor. Kaya next time, tol, be careful what you wish for. Medyo weak lang yung ender ni Sinyo pero maganda yung ano niya, yung nasa mid ano niya, mid part ng ano niya, ng rounds niya. Ay, Share na. Pag niyayakap daw ako ng asawa ko, pag ganun, parang nagpapalit ng galon. Ano ba naman yan? Mamaya pag niyakap ka ni B, sabihin niya, totoo ba yung mga sinabi ni Shernan? Puta na. Gago talaga to si Shernan. Ininsulto yung pulo. Malalagkit daw. Wag naman ganon. Venue namin sa branded, ang yayaman nyo, venue nyo walang aircon. Alam niya di Buso, natawa siya eh. Pero kidding aside, gusto ko magpasalamat kay Sinyo at kay B. Dahil yung premyo ng pulo, ayaw nilang pasabi, pero nagbibigay silang 10,000 para sa mananalo. Taon-taon yan. Kaya wala problema sa akin kahit anong sabihin nyo. Pero sinusuportahan nila yung liga namin at masaya ako para doon. Hindi ko para questionin yung mga gusto nyo sabihin kasi, ano ba't dinamay mo? Gang! Wala nang aawat. Kung kailan ako nagwawala, doon mas lumilinaw ang panalo ng bawat line. Di malabong mag-delay ang paningin ko, ngayong wala ng sight. Kaya sige, magpatawa ka lang. Hanggang ang utak masabaw ko sa fucking whack. Ngayong may payasong pinasalang sa pakulo ko magiging laughing stock. Under the influence of battle rap, kaya para makapagpataya, kailangan pang mandamay. Di puta ex kapre. Laughter is the best medicine. Nag-sleepox pa dito si ano. Nag-sleepox si makapagpataya. Ay, ganyan. Para makapagpataya, sabi ni Shernan. Ano nangyari dito? Nadulas yata siya. Payasong pinasalang sa pakulo ko magiging laughing stock. Under the influence of battle rap, kaya para makapagpataya. Kaya para makapagpataya. Na-realize ni Shernan din. Ay, babababars ka. Ay, nandun na si Shernan dito. Sabi niya, kaya makapagpataya, sabi niya. Laughing stock. Under the influence of battle rap,
Kaya para makapagpasaya, Na-realize siya na shit. Ano sinabi ko dito? kailangan Na-stutter siya yung mga sinabi ko mapagpataya. pang mandamay. De puta ex kapre. Laughter is the best medicine. Kaya kapag ako nagpasaya, euphoria at ecstasy, iba't ibang angle ang nakatutok na bala. Ito ay obvious na nga na iba't ibang angle ang nakatutok ngayong most viewed ka na. Kaya every shot will penetrate. Hindi muna kita tatantarin. Pero mapa-flatline sa tema ko. Literal na tit ang maririnig ngayong ang warning shots na katapat sa tenga mo. Hindi ako all God! Fuck off! Pero di magpapa-olats. Pag nag-spit na agad mode, malataw McDonald, di ako nagyabang ng achievement. Shoutout Sa'yo na sa yung mga napili mong concept. Tapon mo na yung Honda Civic mo, mas bagay sa'yo Strada, total inutil kang Joseph. Oh, Pag ako Joseph nagseryoso, Estrada. Lars. technical, di na kaya yun! Pag ako nagseryoso, siguradong madadali yan. Massacre, ito'y hasaramen sa Taliban, kain, parang kariman, daing, di makaila, aking galing, tanging aking lamang ang masasaksiyan. Kala nyo happy-happy lang, yung dati nyo minahal papas lang, kaya sabihan nyo pa ako na tangina. Shernan, ikaw pa ba yan parang di na kita kilala? Nag-iba na ba ako, nalimutan nyo lang na iba ako magpatawa? Parehas na joker sa harapan nyo, magkatulad ba? Never! Iba yung joker na Nicola Jokic dito sa hit. Legend! Mapara po sayaw. Obra ba? Di mo kaya tuboy. Kaya ang gumiling ng gumiling parang tito mo nagbaoy. Ang ebolusyon ay taon-taon. Teknolohiya, pamumuhay, paniniwala at iba pa. Kasabay ng pagbabago yung kaalaman, hindi yung puro ganyan. Mag-isip ka na natili ka sa kakayahan mo. Habang inaral ko pa ang battle rap, hanggang ang utak ay mapiga. Alam kong nag-i-improve na rin ang pandinig ng audience. Marunong akong mahiya. Ako'y anak ng Muntinlupa. The best kong makisama pero masama maging kaaway. Pinakita ko na kay Sinyo kung paano manalo ng walang ibang dinadamay. Kahit sang angulo tignan, panis kay Share ng itong makulit. At dahil talo ka na naman, mag-propose ka na ulit. Sa tingin ko, nakuha na naman ni Sinyo yung third round. Even though maganda yung pinakita ni Shernan, but I think it's not enough. Hindi kasi talaga kaya lang ng, ng extra na mga sinasabi talaga. Kailangan mo talagang maganda na content. Even though may content naman sinasabi ni Shernan na, don't get me wrong, magandang ginagawa ni Shernan, may mga punches siya doon na, pero iba talaga yung nabibigyan talaga ng justice yung punches na yon. Meron talagang pinagbabatayan o even though may pinagbabatayan, wag niyo na lang i-quote diyan kasi meron tayong mga tao sa comment section na nagmamatalino pa eh. Pero sinasabi ko nga, yung ano yung naisip ko na rin yun. Pero yung sinasabi ko rito, yung esensya, tulad ng pagkakasabi ko mula sa umpisa. So sa tingin ko, yung third round, bonus na lang yun guys eh. So first, second round, Sinyo. Pero yung third round, Sinyo pa rin, pero bonus na lang yun. So, first and second round, na landslide na si Shernan. So, all 3 rounds, sa tingin ko, Sinyo. At yung buong laban, Sinyo pa din. Big props kay Shernan. Siguro, paano ba? Ang masasabi ko lang kay Shernan, siguro, kailangan niyang hindi magsaliksik, kumbaga, umalis sa comfort zone niya. Kasi, napansin ko lang, para siyang Zizaki. Ganon. Kasi, na-stuck siya dun sa dati niyang style na, na ganon na sympathy mode. You know. Mas maganda yung, siguro dun siya komportable. Dun niya napapakita yung caliber niya. Maybe yun yung style niya talaga. Kasi sinasabi nga natin, may mga tao talaga na hindi nagbabago. Even though, diba, kahit anong talino at bagay na sinasabi natin o pagbabago. May mga tao talaga hindi nahihirapan din talagang magbago, which is okay lang naman, walang problema doon. Pero hindi naman masama mag-adjust. Hindi ka man nakapagbago pero nakakapag-adjust ka. At yung adjustment na yun, hindi naman masama. So kung makapag-adjust si Sher na baguhin lang, kahit try lang natin. Kasi pakiramdam niya, siguro may mga artist kasi na, hindi ko sinasabi si Sher lang, pero may mga artist na pag lumalabas sila sa comfort zone nila, pakiramdam nila, hindi na sila yun. So, naiintindihan ko rin yung bagay na yun. So, big props pa rin sa ginawa ni Shernan. Even though, hindi ko naman sinasabi na kailangan niya magbago o magbago ka agad. But, hopefully, soon, makapag-adjust siya sa dapat niyang gawin. Kasi, malaki yung potential ni Shernan na pwede pa siya talagang gumaling. Kasi, one of the greatest MC naman talaga si Shernan sa flip top. At hindi na natin mapagkakaila yun. Kahit ako, nai-impress ako sa ginagawa niya. But, yung formula niya simula nung laban nila kay Sixth Threat, almost the same na.
Ayun, na-miss ko lang yung dating Shernan na talagang hindi lang makulit sa stage pero meron talagang at saka gusto ko yung mga ginawa dito ni Shernan na meron din talagang talino talaga na may papahatid. Katulad ko bilang isang individual, layunin ko na ipahatid yung mensahe na tinatago ng mga artist natin. Kasi sinasabi ni Sinyo, sinasabi ni Shernan, meron silang talino na gusto nang ipabatid sa ating lahat pero hindi natin mahimay. So ako ginagawa ko, binibigay ko sa inyo yun. Kasi importante yun guys eh. Huwag nyo sana maliitin yung mga MC natin kasi yung ginagawa nila, pinagsasakripisyohan nila yan at yung mga nilalatag nilang impormasyon para sa atin din yun. Makakatulong sa ating lahat yun. Isipin ninyo, nagsasalita si Sinyo, nagsasalita si Shernan dito, pero pinapalawak ko pa yung sinasabi nila nang sa ganun, may matutunan tayong lahat. Yun yung pinaka-importante dun guys, may matutunan tayong lahat base sa mga artists na sinasabi nila. Ganun pa man, maraming salamat guys, tingnan natin kung sino panalo. Pero all 1 and 2 kay Sinyo, yung third round bonus na lang yun. Nairaos naman. Kwenta pala yung 11. Sinyo versus Shernan. Mag-iisipang beses para sa sarili nyo, para sa buong event natin, at para sa kanilang dalawa. Maraming salamat ulit sa inyong lahat. Shoutout Lahat ng Enigma. sport ng tunay, live at online. Maraming salamat kay Enigma palagi. Hopefully, like ko, pag dumadaan sa isip ko si Enigma, pinagdarasal ko si Enigma nalagay. Kasi gusto kong makapagbigay pa siya ng maraming ganyan. Kasi I'll be honest, Flip Top is not gonna be the same pag walang Enigma. I promise you. Tuloy natin. Kita-kits tayo sa October 5, second side 13. Ang boto ng Orado, 5-0. Magigay para kay Sinyo. Obvious naman yun, guys. Ganun pa man, big props pa rin sa ginawa ni Shernan. I'm not taking away kay Shernan. You know, I love Shernan. Mahal kita, Shernan. Mahal ko rin si Sinyo. But, pag napanood nyo to, marirealize din niyo na ganun talaga, guys. Sa laban, may ganyan talaga. Tingnan natin kung may shoutout. Thank you, pare. Tapos din. Thank you. Maraming salamat. Thank you. So ko lang mag-shoutout ulit. Yoga Run Online Classic, ang rason kung ba't natalo si M-Site at Slack One. Shoutouts kay Lolo Nor, subscribe niyo yung channel niya. Shoutouts kay Reggie Tadios, kay Bason, kay Loki, kay Jessa, at sa lahat ng Tamagotchi. GL Boto Casinio. Ganun pa man guys, maraming salamat. So gets nyo na yung lahat. Siguro naman mahimay nyo na kahit kayo lang. Ganun pa man, maraming salamat guys. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin at higit sa lahat, mag-subscribe kayo guys. Mag-comment kayo kung anong iniisip ninyo. Huwag sana akong atakin kung may masabi man ako hindi maganda. Please, kayo nang bahalang umunawa guys. Ganun pa man, galingan ninyo sa lahat ng bagay na gusto nyo sa buhay ninyo, sa pamilya ninyo, mga kaibigan nyo, mga tao na kapaligid sa inyo. Tigil sa lahat. Higit sa lahat kayo palagi. Plan motive nga pala ng Good Dog Pro. Ingat nyo lahat dyan. Peace out.